Network Entertainment. Hello! Hello! Iniisip ko kasi bring up niya eh. Yung weapons. Yung weapons. So pinag-usapan namin right before mag-clap start. Sabi ni Carlo, uy, napanood din ba yung weapons? Ano tungkol ba saan yun? Yung plot? Oo. Parang Pied Piper, nawala yung Isang buong klase, di ba? class of 17 kids. Nawala na lang sila in the night at 2:17 a.m. So horror? Oh, horror. Ayoko na. Huwag natin pag-usapan. Dahil alam naman natin haunted tong fucking Hindi studio na to. Haunted na studio na to. Yung may ghost siya ng isang katipunero na interested sa podcasting. Oo. Tapos dumadaan siya sa isira niya yung mga wires. Kasi dati dumating ako sa studio na to. Nakabukas yung PC, tapos madumi yung CR. As in promise. Hindi ba parang pumunta lang si Andren? So burara siya. Burara yung ano. Si Andren pala may access, tapos parang nalasing lang, tapos hindi ko pala ito bahay. Ganun. Wala akong computer eh. Sa mga nagtataka kung bakit nandito kami na medyo Andren-less composition, ito ang ating bonus episode for the week called Deep Dive. At dati, andun sinyo kailangan gawin dyan. Di ba? Sorry. I mean, yung OBB natin may bubbles na yun. Parang, Yung may underwater sound filter. it's just a cheap way to... Pare, ako gumawa nun, by the way. Kasi 2 acts yun. May ganyan. May ganun. Ano yung ganun? May Diving. dive ka, tapos meron ka. Swimming. Yeah. Kasi mag-dive. Deep Yes. dive. Deep dive. Ngayon, andito sa ating resident FPW champion. Dapat pwede nila may bet, pare. Hindi mo sinabi. Oo nga, Resident FPW champion and WNBA expert. WNBA. Naka-Sabrina. Naka-Sabrina. Hindi ko alam na may ganyang shoes na palang WNBA players. So, good for them, pare. Alam mo yun? You need to pay them. What Bakit ka tumatawa? Takinan so. Tama naman Ang dami mong... Buti nga ikaw na... Pero maganda pala siya. Oo, sinusuporta ko sila. Yun nga yun. I mean, like, hindi lang dahil, suportahan natin siya. Yan Pero nga yung maganda bagong pala talaga Kobe. siya. Bagong pare. Kobe. Sobra yung bagong Kobe. Binis nga niya sa Kobe yan. Bilis sa Kobe, pero... Hindi lahat ng Kobe maganda, by the way. Maganda yung yung sa Adidas, yung mukhang refrigerator. Phenomenon, pare. Yun yung maganda. Maganda rin yun. Yung mga Phenomenon. phenomenon. Di ba yun yung soldier, niya? Si Lebron may soldier, yun yung mas mura niya sapatos. Ganun ba? Well, ayan. Sapatos, pare. Crazy. Ngayon, Witness. Witness? Yun na yung mura. Lebron Witness. Doon mo makikita yung mga lion. Kasi meron pa siya mga, di ba dati, mahilig si Lebron na, tain na lion, yun yung animal ko. Diba? Kasi king siya. Oo. Tapos ngayon parang nilalayo niya, pero nandiyan pa rin yung witness para sabihin, uy. Meron nga siyang sapatos na puro mga roses for some reason. Ang weird nga. Hindi ko bakit. Yung colorway lang yata. Ganun ba? Hindi, kasi talagang may mga bulaklak na. Hindi bulaklak talaga. Naka-stitch. Hindi yung logo lang. Naka-stitch as in, may bulaklak na tinahi sa sapatos. Hindi. Tangina. Huwag na nga. Hindi naman yun yung topic, by the way. Hindi yun yung topic. Makikita nila yung topic pagka-click nila. Pagka-click nila. Ang topic ay Key and Peele. Kasi kaming tatlo, we are very much Key and Peelers, pare. At some point in time, lahat ng pangalan natin sa Discord tsaka sa Steam, East-West Bowl players. Meron akong very funny Enrique Hill related story. Okay. Sige, Dati go. kasi pangalan ko sa Steam, Javarison Jamar, Javarison Lamar. Sobrang haba. Tapos si Enrique Hill, nung nag-shoot kami ng Big Bird. Si Ken. Si Ken, pare. Sorry. Si Ken. Si Ken. Close friend. Gusto mo FaceTime mo ngayon? Sasagot yan. Sasagot yan. Magandang content yun. Sobrang Hindi sumasagot, no? Ayaw i-face yung reality na hindi niya masagot. Sobrang laughter pag di kanya sinagot. Tapos nag-reply niya. Pero sino to? nakakahiya din pag sinagot niya ako. Tapos para, nagpapa-impress ako sa mga kaibigan ko. ang best case scenario is kung sagutin niya, bakit ito tumatawag? Ano na naman? Magpapa-impress ka na naman. Pinamakas, no? Yung pinakamaangas is yung tumawag ka para lang i-impress kami. Pero siya gusto niya ng genuine human connection sa'yo. Yung tipong, buti na patawag ka, pare. Tapos tayo lahat parang. Tapos nag-dump na siya sa'yo, tapos bigla mong ginanon sa amin. Actually, recording kami ngayon. Live. Okay, teka. Okay. So, nag-iya siya. Kasi marami kaming, ako, tsaka si Victor Villanueva. Gamers, naglalaro kami. So parang, sabi niya, gusto niya maglaro ng Helldivers. Tapos sabi niya, sige, tara, squad up tayo. Kasi alam ko may crossplay yun. So, alam mo naman nangyari dun, di ba? Sobrang daming bugs ng crossplay ng PC to PlayStation. Kasi kailangan mag-integrate with the PlayStation. Yung PlayStation Network. Whatever. Yung PSN pala, may character limit yung username. So, meron silang bug na hindi na na-address ever.
na yun yung nangyari. Tapos, pag pinilitan mo yung, login ka, hindi mo pwedeng palitan yung username mo. Kahit palitan mo na yung Steam mo. Kung ano yung pinang-login mo, yun yung name mo. Yun ay forever. So, hindi siya malogin sa PSN kasi ang pangalan ko, more than something characters. Kasi ang haba. Javarson Lamar. So, parang naisip ko, feeling ko kung nakapag-login ako doon, best friends na kami ngayon. Feeling ko ganun eh. Yung mag-message siya sa 6 ng umaga, squat up? Tapos, nakipansin ko na parang sunod na time nagkita kami, mas close na sila ni Direk. Tapos kami pa, nalileft out na ako. So, hindi ako naglaro ng Helldivers with them. Pare. Ganun yung nangyari dun. So, yun lang. Sinasabi ko lang. So, point nun, Kasalanan PSN. Kasalanan mo. Ayusin mo. PSN, ano ba yan? PSN. Hindi sana kasama ako dun sa horror movie niya, pare. Wala. Itong mga to. Yung career ni Red. Totoo. Kasalanan mo, PSN. Totoo. Wala tayo sa ngayon sa isang studio apartment. Kung Kung nakapaglaro ka Helldivers, siguro ikaw bida ng weapons. anong web? Yung movie. Doon nag-split yung timeline eh. Nga, totoo. May timeline na sobrang successful ko. Dahil putang inang Helldivers na. Ikaw yung lead na bata sa weapons. Hindi kasalanan ng Key and Peele, no? Na inimbento nila yung... Parang yun nga yung doon papunta eh. Parang feeling ko kung hindi ganun kaganda yung kung hindi ganun ka-influential din sa yung Key and Peele sa humor natin. Medyo malaki siya eh. Kasi dumating siya at a point in time na buong tao ka na eh. Hindi siya yung parang Dave Chappelle na nasa college ka or somewhere, di ba? Parang ganun. Na yung Chappelle show, di ba? Parang komedyante na ako eh nung Key and Peele. Hindi formative years, ano? Mahilig na ako sa comedy. Yung una ko napanood. Yeah, so naiintindihan mo yung genius nila. Parang ganun. Parang, actually, mas na-appreciate mo siya in a way eh. Teka lang, mag-OBB pala tayo. May OBB yung deep dive eh. Pare, mag-deep dive kami. OBB produced by Steven Spielberg. Pare ako gumawa ng OBB. Filmora Wondershare yan. Pare. Uy. Okay. OBB, pag-usapan natin ng Key and Peele. The deep dive. We're gonna do deep dive. Daming intro. Deep dive sa Key and Peele. Mga favorite sketches namin sa Key and Peele and bakit sa Genius. Right after this, very necessary. Kasi kailangan nilang panoorin yung Key and Peele. Paghaba ng OBB. Naparad na nila. Umahon. Naparad nila lahat. Umahon ako. Sobrang, Alam mo yung malala sa Key and Peele? sobrang corny ng... Yung pinakamalala sa Key and Peele, feeling ko hanggang ngayon hindi ko pa napapanood lahat ng nilabas. Hindi pa. Kasi Nagugulat ako minsan na meron pa eh. Di ba? Kala ko naparad ko lahat eh. Yung season 1 niya, dinownload ko illegally. At pinanood ko religiously every week. Talaga? As in, sino ba weekly mo siya pinanood? Para anime? Naalala ko, ang pinakaunang ender or parang pinakaunang main sketch nila ng episode is yung Ase Bitch! Sobrang grabe. Ganda ng Escalation, pare. Nag-set siya ng precedence kung ano sila eh. Dun sa sketch na yun. Alam mo yun, di ba? Ase Bitch! Kasi Look around pa eh, no? parang dun nila pinakita na may punchlines pero bobo rin yung gagawin namin. Umabot na sa astronaut. Diba? Parang hindi na kayo... Yung sa field pa the lang same job. Actually, yung field Wide pa lang shot. parang, saan ba papunta to? May wide shot, may field, may sunset. Yun yung parang, yung naglalakad sa... Ganun pa rin sila. Ito ay laugh trip. Tapos nung umabot na sa astronaut, parang talagang, okay, walang hangganan yung exaggeration nila. Which is a very comedic... Pag nag-comedy workshop ka or parang magbasa ka ng mga comedy books, sabihin nila mag-exaggerate ka, pero may hangganan eh. Di ba? Pero sila wala silang pakialam. May formula yun, di ba? Ano yung tawag mo dun? Yung Set up punchline? Hindi, yung pag ine-exaggerate mo pa yung punchline even further. Escalate. Ine-escalate mo. Ine-escalate. Yan, comedy sketch writer si Alexia Tabapuna. Nakita mo yung mga sketch namin, yung mga nakapikit, pero kunyari nakabukas yung mata. Oo, pare. Key and Peele yun, pare. Ay, speaking of sketch, congratulate natin si Alexio. Kasi? Doon sa Samgyup Salamat na Uy, salamat. Salamat, Alexio. At sana'y mabiyayaan din kami ng Samgyup Salamat dahil nandito ka, di ba? Oo. Grabe yung shoot na yun. Nakakain ako ng 11 na steamed eggs. 11 na steamed eggs. At least team din. Para nagbuhat na namin. Okay. Hindi. Ang sinasabi ko lang, pag may nag-message sa akin tungkol doon, sinasabi ko 11 na steamed eggs. Pero yung totoo, kumain din ako ng pork eh. So, actually, Samgyup Salamat. Oh, as in, solid. every take,
papalitan nila kung ano yung nasa harap namin. Tapos bibigyan kami ng bagong pagkain. Wild na Samgyup, salamat. No, may mga commercial na, no? Sobrang lakas na nila. Anniversary din kasi nila. So parang I think yun yung... Parang nag-celebrate sila with a campaign. Congrats. Papalibre tayo kay Leksyon mamaya. Happy anniversary. Salamat, Samgyup. Marius, ano yan, di ba? Ayun, si Marius, yung style niya minsan dry, pero nakikita ko parang... Umaano siya eh. May escalation niya kakaiba din eh. Mga ganun. May mga ganung klaseng... So parang yun yung gusto ko sa Key and Peele for the longest time kasi meron silang joke talaga. Pero yung escalation niya, umaabot talaga sa place na talagang minsan di gumagana, by the way. Hindi lahat. Hindi lahat. Pero marami maganda. Oo. Kasi like out of ilang siya show, ang daming nag-stand out. Parang one joke, tas ang daming samples. Ang galing nila ron. Sobrang yun yung galing sila ron. May naisip ka bang sketch na... Isa sa mga favorite sketches ko. Kasi, yung bago lumabas yung Key and Peele, naglabas na sila ng mga sketch eh. Like sa YouTube. Parang, ito yung patikim namin sa actual show. Hindi ko alam yun. Naalala ko yung first na napanood ko, bago lumabas pa yung show, is yung yung nag-auction, yung slave auction. Grabe yun. Yung slave Nilabas nila yun, online lang? Online nila nilabas yun. Ay, teka. Ito yung isa hindi siya pinipili. Siya pinipili. Ang ganda nun. Siya pinipili. Nahihilig siya. Gago. Ang ganda nun. Kasi nung una, parang, yung pinalabas nila is parang, hindi ako pinili kasi mas malaki to sa akin. And mas makakatulong siya. May guy na mas maliit, di ba, na pinipili pa rin siya. Parang ganun. Ayaw pa rin siya piliin. Tapos parang, in the end, parang inaaway na niya yung maliit. Na parang, ba't siya yung pinipili? Dapat really? ako. Parang ganun. Diba? Tapos parang yung ibang tao, this slave is bigoted. Grabe. Tsaka ang wild na kaya nilang gawin yun. Kasi, sila, di ba? Of that race sila. Pero, ang tanggap ng tao is, parang hindi naman siya masyadong, parang hindi siya exploit. Hindi siya parang race, parang ganun eh. Yung joke kasi doon is yung parang, it's a silly situation. Parang, ba't hindi ako yung pinili? Parang, pwede mo siya ilagay sa ibang situation, pero doon mo siya gumagana pa rin. Pero perfect eh. Ang ganda talaga. Sobrang, kasi, yung gravity ng situation din. Tsaka mas nakakatawa yung joke dahil nga slave, namimili ka na nga ng slave, di ba? Napakataas ng stakes. Tapos, parang medyo pinakaingkoy mo sila. Actually, ang wild nila rin, parang yung mga imamag yung, alam mo yun, nasa phone sila. Tapos bilang may magkakasalubong sila. Tapos bilang bigla nilang magko-code switch sila. Yeah, I'm right here. Parang bilang gano'n. Noong una parang medyo white sila makausap. Bilang may pagdating lang, yeah. Almost there. Bilang, nung paglagpas sila together, yung finishing line, oh my God, I almost got mugged. Ang ganda eh. Ang ganda. Like, yun eh, parang, I think, based din yun sa they talk about a lot na parang experience sila as mga... Half-y sila, di ba? Sila, like, half black, half white. Social commentary, marami. Totoo. Pero at the same time, the fact na kaya mo siya gawing ganun kasili, tapos, ako hindi naman ako, like, African-American, hindi naman ako half white, half black. Pero sobrang nagigets ko yung, humor, di ba? Parang ganun eh. Hindi siya kailangan... Inclusive pa rin siya. Siguro, nag-benefit din sila dahil nung ginawa nila yun, medyo worldwide na yung... alam na ng mga tao yung discrimination against them or yung stereotypes nila, yung tinatry nila, which is parang answering din on the foundation laid by Dave Chappelle, Kevin Hart, yung mga ganong klase. Yung experience nila. Yeah. Widespread na. Marami silang ganong kinapitalize on. Pero I think binuksan din nila na hindi lang kami all about. Hindi sila all about race. Hindi lang all about. Tsaka, yung jokes about them being black is not just about the World Series of Dice. Diba? Dave Chappelle sobrang parang Racial draft. racial talaga eh. Diba? Mga on the nose na Okay, so ganito gawin natin format. Pipili tayo natin isang favorite na Key and Peele sketch. Na-describe natin kung ba't siya genius. In a way. Ngayon, i-describe natin through each sketch. Pili tayo natin isang favorite, tapos pag-usapan natin. Tapos pag natin siyang pag-usapan tatlo, pag-usapan natin kung bakit sobrang ganda ng East-West Bowl. Kasi, so hindi niya pwedeng piliin yung East-West Bowl. Okay, sige. Sige. Ako may favorite na ako. Sige. Alam ni Alex. Alam mo yung favorite ko. Yung favorite mo? Alam mo ba yung favorite ko ng Peele? Hindi eh. Talaga, Masyado madami. Like, ang dami natin masyadong nire-reference. Ako favorite ko.
Proud Thug. Proud Thug. Alam ko na. Okay. Sige. Alam ko na. It's Okay. the same formula of one joke, tapos na-escalate nila sobrang ganda. Tapos ang ganda ng ending. Carlito. Parang, get Carlito a chair. Parang ganun, di ba? No, So, I bago will niyo stand. siguro mag-proceed sa discussion, punta kayo YouTube. Oh. K&P Proud Thug. Post nyo kami. 2 minutes, 3 minutes lang yun or something. Sobrang ganda ng escalation niya. Ayoko na ikwento eh. Hindi nyo mag-do justice eh. One, ang galing na acting. Yun talaga. Always maganon. Tapos meron sobrang genius na line dun. Na feeling ko sinulat nila, tapos na-realize nila, dapat sobrang macho yung magsabi nito. Kasi yung pinaka-macho, yung sinabi niya, why don't you wanna sit down? Yeah. So, yung pinaka-macho sabi niya, that's very limiting. It's very limiting. Hindi sasabihin ng cholo. Alam mo, hindi sasabihin ng... Siya ba yung sa Breaking Bad eh, di Oo, ba? siya pa ata yung legit na mukha talagang, alam mo yun, drug dealer talaga. Sino siya doon? Yung twins? Yung twins. Talaga? Siya yung twins. Ganda eh. Yung gumagapang lang sa saan. It's very limiting. Yeah. Parang ganun. Sobrang ganda nun. Yung maganda rin sa Proud Thug is meron siya sequel, di ba? Meron. Sakto lang yung sequel niya. Pero may magandang lines sa sequel eh. That's financially responsible. Kaya nga parang feeling ko, nagamit na nila yung formula na, nakakatawid. Nagustuhan ng mga tao na may sinabi kang hindi siya sabihin ng Mexican thug ever. Parang ganun. Tapos parang yun yung ano. Pero yun talaga para sa akin perfect. Noong una ko nakita yung Proud Thug, sobrang fan na ako ng Key and Peele nun kasi parang season 3 yata yun or season 2 or something like that. So parang, yun yung time na parang nag-asawa na ako sa Key and Peele kasi parang paulit-ulit one joke. Ang ganyan-ganyan. Tapos naparad ko yung Proud Thug. Sabi ko parang, hindi. Genius pala talaga sila. Ito pa rin. Ang ganda ng Proud Thug. Many laughs to be had. Played by Oscar winner Jordan Peele. Parang si Carlito. Ang ganda nun. Tsaka escalation talaga. Same level nung I Said Bitch eh. Kasi umabot na, step into the light, Carlito. No. Yung nasaksak siya kasi finally sumandal siya. Sumandal siya. Tapos sa mesa. Nahulog siya. Tapos sa dulo, nung nire-revive, umabot na namatay siya, di ba? Tapos nung kaluluwa na siya, kinukuha na siya ng heaven. Step into the light. No, bro. That's heaven, bro. Kaya ganun, no? Heaven is for pussies. May force ghost lang siya. I think para sa akin, hindi lang yan one of the best Key and Peele sketches. Para sa akin, nasa top 5 things na nakakatawa yun ever sa buong buhay ko. Pare. Sobrang Proud Thug is parang kung may gusto kang turuan na tao kung paano mag-escalate ng joke or paano i-exaggerate yung joke properly. Tsaka paano hindi i-force yung kasi minsan may mga tao na may isip akong exaggeration na hindi bagay dun sa ginagawa nila sa writing. Yun pare. Proud Thug talaga. Perfect para sa akin. So yung ending, di ba? Yung ending lalo, di ba? Ang bobo, di ba? Step into the Minsan yun yung problema nila eh. Meron silang sketches na ano na yung ending nito? Hindi nila alam paano tatapusin eh. Ganun. So yun. Proud Thug pa. Ikaw. Teka, sige, Carlo. Add ko lang yung sa, yung sinabi mo na minsan hindi nila alam paano i-end. Ang isang ganun for me, ang sobrang ganda sana na sketch, may social commentary and everything, yung, di ko alam paano sabihin to, N-word Town. Puta, sobrang grabe naman kasi yun. Parang, I think ang nangyari dun is hindi, yung joke lies in that alam mo kung saan sila papunta, di ba? Alam mo eh. Pero walang ending. Isipin mo yung production nun, full on, may dancers, may song. Grabe yun. May set, may different set na... Yun din yung wild sa kanila. Kasi, pag nanood ka ng Comedy Central na sketch shows, kasi after ni Dave Chappelle, may Dimitri Martin pa eh. Nagkaroon ng Dimitri Martin sketch show. Yung production, pang YouTube lang eh. Ganun lahat. Pero pagdating sa Key and Peele, sobrang binuhusan nila. Nakailaw na maayos. Alam mo yun, naka-scoring, di ba? Putsang ganda ng acting. Sobrang, ano nangyari dun? No? Feeling ko parang gusto lang nilang gawin yung concept talaga na ganun. Tapos lahat ng mga, yung mga jokes, yung mga beats na pinuntahan ng sketch, parang dun sa N-word Town. Pero after nun, parang, paano nga naman natin? Pero dun mo marirealize na, alam ko ikaw nagsabi sa akin ito eh, yung writing mo ng comedy and ng horror,
Parehas. Oo, parallel. Parehas lang. Kung paano mo lang siya i-end. Oo. O dun lang siya magiging, comedy to Or horror to. Horror to. Narinig ko rin yan kay Charlie Brooker, yung Sino yun? creator ng Black Mirror. Black Mirror. Talaga? Everything starts out daw, nakakatawa to kung ganito. Pero, igagawa niya ng twist na magiging dark na. Yun din yung concept ni Vince Gilligan kung bakit ang dami niyang supporting characters na kailangan magaling mag-comedy. Bill Burr, tapos yung sino yung malaking guy? Si Lavelle Crawford. Si Lavelle Crawford, diba? Stand-up din yun. Kasi daw, pag comedian, like, kaya nilang i-time yung mga stuff. Diba, technically, in Breaking Bad, ang formula niya, hindi siya comedy kuno, pero comedic yung may tone siya eh. may beats, may Kung paano siya nagpo-progress. Ang daming comic relief, like si Skinny Pete, Badger. Tsaka maraming surprise na, like, kunwari yung namatay yung ka-affair ni Skyler. Di ba parang tumakbo lang yun? Ay, hindi, na-paralyze lang. Na-paralyze. Di siya namatay. Na-paralyze lang siya ng ganun. Tapos parang sobrang punchline yung dating. So yun yung, I think yun din yung parallels yung sinasabi nila sa comedy, sa horror, minsan sa drama din. Meron talagang way to escalate and Beats eh. No? dapat i-land mo talaga ng maayos. Kasi kung hindi, yan yung kunwari. Yung feeling ko kung yung N-word town, mas maganda yung ending. Iconic yun. Naging na lang siya Naging dark. Naging na dark. Social Marami siyang commentary. ganun. Marami siyang ganun na... Naging ganun na lang siya. Marami siyang ganun na dark ending yung Medyo high concept. Naging Continental breakfast. Continental Naging breakfast. trend tuloy siya. Naging trend. Yun nga. Yun nga yung nangyari doon. Pero wild na ginawa pa rin nila yun. Oo. Yeah. Feeling ko may totoong ending yun na offensive. Feeling ko na... Tapos sila parang... wag na. Kahit yan yung yung you said bitch. Na-imagine mo ba kung ilan yung hindi pumasa sa cutting room floor? For naman. sure. Diba? For sure. Diba? Sobra. Hanggang saan yung escalation? Dapat meron silang podcast eh. Hindi, pero at this point, pag-uusapan pa nila lahat yun. Yung mga hits lang. Hindi, mahirap din eh. Minsan nakahapyawan eh. Nag-guest sila, diba? nag-guest sila, nakahapyawan. Yung East-West Bowl na pag-uusapan natin mamaya. Nabusabi namin. Tinatch upan nila yun na one time lang daw. Nanonood lang si Keegan-Michael Key. Seryoso ba? Totoo mga players. Si Jordan Peele. Jordan Peele. Si Jordan Peele na hindi siya nanonood ng sports. Ayun. Tapos parang dumating Kinuwento siya kay niya lang. Keegan-Michael Key na parang, Si did you DeBrick- know na merong pangalan na Si ganyan-ganyan? DeBrick Shaw Ferguson. Tapos sabi Totoong player. sabi ni Keegan-Michael Key, there's a lot of them. Tapos, one day later, may full script na daw. Yun yung, bilis. Teka, Ano sa'yo? Ano sa'yo? Okay. Ang favorite ko talaga top of head, lalo kung katulad ng sinabi mo na may mga Pwede naman tayo mag-multiple pa. Sige. May oras naman tayo. Top of head, sige. Substitute teacher. Wala. Yun yung pinakasikat. Grabe yun. Yun yung ko yun yung entry point ko substitute. Talaga? Grabe yun. Ibang klase yun. Nung una kong pinanood yun, parang sobrang, ito lang yung bit na ginagawa lang talaga ni Keegan-Michael Key since Mad TV. Tsaka, Diba? Kasi yung Coach Hines niya, ganun lang yung character. sumisipa sa ere. Sumisipa sa ere. Pero yung joke kay Coach Hines is Kung paano siya napipikon siya sa team niya, di ba? Pero kung paano siya magsasalita, paano siya nag-ano, like yung mannerisms, hindi naman siya sumisipa. Pero yung mga, kung paano niya sabihin yung names, parang, di ba si Coach Hines mahilig siya size. Siya size. Pinagusto ang Coach Hines na line. Di ba lahat tinetreaten niya lahat? Si Bobby Lee sinabihan niya na parang, Si Yamanashi. Yamanashi. Ganun. Tapos parang may isang guy siya na sinabihan na, Yamanashi, if you do that, I will just stalk you and shoot you in the head broad daylight. Not even kidding. Parang ganun lang. I'll take my 45, shoot you in the head. In the street. Parang ganun lang. Tapos si Yamanashi, parang, ano na naman. Ay, nako. Pero nagdadabog si Mr. Garvey. Si Mr. Garvey. Kiniklear niya yung table. Yung clipboard niya ginagawa, son of a bitch! Nakilang substitute teacher ba? Dalawa, tapos merong isa. Parang branded. May isa kay May isa si Jordan Peele. Pero yun parang, spin-off. Spin-off lang. Si Mr. Nostran. Seryosong teacher Mr. siya. Nostra. Tapos napunta siya sa inner city. Again, isa na namang one joke thing lang yun eh. Nami-mispronounce niya yung Tapos naghahanap lang sila ng words na mas ma-mispronounce. Tapos ang science dun, between that, is dapat yung unang ilang example mo, may gets na mga tao na, uy, normal na pangalan to na kaya yun nauna yung mga AA run, mga ganong klase. Sobrang... Tapos pinasok pa nila sa East-West Bowl yun. Si Aaron Balake. Talaga? Nakailang East West Bowl ba? 4?
May time na para may mga real na... Meron, ano na eh. si Aaron Rodgers. Pinasok nila. Ano yung ending ng ano? Di ba yung ending ng substitute teacher is may tinawag siya tapos tama? Present. May gumanon siya. Parang yun lang yung kinonfirm niya. Na si Jordan Peele yung lumabas. Ganda. Ano yung mga names nun? Si Dina. Balake. Aaron. Si Principal O'Shaughnessy. O'Shaughnessy. You mean O'Shaughnessy? Parang ganyan, di ba? Ain't none of y'all old enough to go to the damn club. Sobrang... Marami silang school sketch. Gumawa pa sila ng parang... Yung hypotenuse. I wanna get high on fun. Dumating si Dumating si Gabriel Iglesias. Hindi ka pa sila mag-escalate, di ba? Hindi mo kaya rin, di ba? Tapos ang ano pa daw nun, pinapatawag sila sa White House. May ganun pa Parang escalation, high on hypotenuse. Tapos parang, parang nagharap na siya ng opener. Meaning kasi Obama, shaken sila. Ganun. Nagkaroon siya ng opener dun sa eskwela. Dapat, that's really funny. Alumni si Fluffy. Nagka-campus visit siya. Just checking out the whole the high school, ganyan. Tapos parang may sinabi siyang joke. Tapos tatawa din si Fluffy. Tapos parang tayo na. Pero yung opener bigla. Tsaka sobrang sakit nun sa'yo na ikaw yung gumawa ng joke. So, ibig sabihin, joker ka talaga, di ba? So, yung maganda kasi dun, sobrang relatable niya experience. Totoo. Na hindi lang sa komedyante. Like, kahit sino lang, di ba? Ano ba yun, di ba? may sinabi ka, tapos di narinig. So, may Inulit iba lang. Inulit lang, tapos mas malakas, mas may confidence. Kahit minsan, like, kunwari, nasa family dinner kayo or parang nasa, tawag doon, boardroom meeting lang kayo. Tapos parang ni-impress mo yung boss mo or something. Tapos parang may ibang tao na gumawa ng joke mo. Tapos parang di mo naman pwedeng sabihin na, ako yung nakaisip niya kanina eh. Parang sa social media nangyayari yan, di ba? Like, may nag-post ng joke or... May nag-post ng video, mga ganun. Tapos mas ginawa lang siya ng mas handsome or mas confident person. Mas sikat. mas maganda yung execution. Kahit nauna ka sa idea, original mo talaga. Hindi ka yung genius na is talagang nakakuha sila ng comedian talaga na talagang recognizably big time ng comedian na to. Kasi Fluffy yan eh. Sumilip lang na gano'n. Hey y'all! Tapos inaya niya mag-open. Yun yung malupit eh. Anong alam niya? Diba? Ang galing eh. Dahil lang sa isang joke na yun, parang nagbago yung mundo ng isang tao. Ina na ba niya? Parang di ba may point in time na parang sinabi niya na sa kanya yung joke? Parang ganun yung may isang beat na ganun, di ba? Parang sinabi niya ata sa dulo. Or binubulong-bulong niya lang. Hindi, parang pinagsabihin siya ng teacher na masama yung nagnanakaw ng joke. Parang ganun or something like that. Di ba? Pagkaalala ko, hindi ko parang na maalala. nag-try siya magsabi ng bagong joke. Ano na? Nag-try siya magsabi ng bagong joke? Tapos pinagalitan lang ata siya. Panoorin niyo nga. Panoorin niyo nga. Parang may ganun nga. Parang may humirit siya tapos parang pinagalitan. Naalala ko na. Kayo, panoorin niyo kayo tapos comment niyo sa baba. Kasi hindi kami nag-rewatch. Hindi. Meron din silang geeky shit na ginawa with schools eh. Yung parang wizard school pero inner city. Ang ganda nun. Sobrang daming parang HBO documentary ng ano. Parang fake documentary tapos Mad Eye Moody yung yung janitor. Ay, security guard. Gumagano yung mata. Nag-confiscate sila parati ng mga shit na pang curse and shit like that. Tapos yung principal may hawak siyang daga. Tapos sabi niya, this is my favorite student. Tapos maya-maya parang, shit, totoong daga pala to. Ganda. Ang dami nilang ganung bullshit. Pero yeah, substitute teacher. Man. Ganda. Kung alam kaya nila nung ginagawa nila yung sketch na yun. Na yun yung mag-hit. Feeling ko sila eh. Kasi like sa dami ng sketches na kahit tayo hindi pa natin napapanood, parang feeling ko bato lang sila ng bato eh. Bahala na. Yung substitute teacher, isa to sa mga bagay na masishare sa'yo ng tatay mo. Ganong level na, ganon sa level of virality. Nangyari din sa akin yun. Sinendan sa akin ng tatay ko or someone or kuya ko na hindi naman nanonood usually ng stuff, di ba? Ganon. Kasi dati parang parang comedy fans thing lang yung KNP, di ba? Tapos bilang nung substitute teacher talagang, parang it's different now. Kung nanonood ka Mad TV, may excite ka eh. Diba? Doon ako na-excite ako. Kasi parang, tayo na ito yung dalawa dun sa Mad TV, sobrang galing nila, di ba? Tsaka ahead of its time yung substitute teacher. Pero hindi sila snob
Hindi. na gawin yung mga bobong punchline. Oo. Yun yung gusto ko dun sa Substitute Teacher. Kaya ang dami rin kasi nilang sketch. Doon mo Siguro, makikita, iba doon tayo. may range, may range. Ending to? may range. Ano ba yung ending nun yung Jordan Peele present? Ganun lang, di ba? Oh, present. yun. Present. Season 1 shit yun eh. Oh my God. And medyo, like, nag-viral siya noon. Pero hanggang ngayon, inaano pa rin siya ng mga tao eh. Para binabalik-balikan. Meron ka May pang- longevity siya. Meron kang... Ang isa ka pa na gusto ko is yung bumibili siya ng mattress. Hindi ko alam to. Who got that good? Oh, who got that good D? Tetestingin niya yung mattress Tapos niya. Oo. ano siya, Ano siya, na, para siyang nerd. nagdo-dirty talk siya. Oh. Si papi, si. tapos pag hindi niya ginagawa yun, sobrang mild-mannered na lang siya. Ano lang siya, parang tigtatanong Tahimik. Tapos Ganun. parang pag nag-i-inquire siya, di ba? Ganun. Galing nila sa ganun. Jordan Peele yun, di ba? Sino mas magaling mag-acting sa dalawa? Pareho eh. Hindi, Ang ako. hirap Sa akin, eh. Keegan Michael Meron? Key. Ako, For sige. characters. Range of characters, Keegan-Michael Key. Pero meron akong gustong-gustong Jordan Peele characters na talagang si Mike from Van Dieven and Mike. Yun yung favorite. Alam mo yung Jordan malupit? Peele. Kanina yung kapatid ko. Nanonood siya ng Van Dieven and Mike? Hindi, nag-uusap lang kami ng normal. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan namin. Tapos bigla niya lang sinabi, Van Dieven and Mike. Tapos ako parang putang ina. Alam mo yung Van Dieven and Mike? Hindi siya part sa show eh. Hindi siya lumabas sa YouTube. Pero sinend yun na sa akin to before. Ano siya? Parang Web series siya. companion piece siya. Companion piece siya. Ng, K&P. kasi diba weekly lumalabas yun. So, lalabas siya sa Comedy Central yung Key and Peele. Tapos sa YouTube ng Comedy Central, lalabas si Van Dieven and Mike. Para siyang episode review. Or sketch review of the episode. Pero si Key and Peele din sila. Si Van Dieven, si Keegan-Michael Key. Oh, Tapos siya yung si masalita. Jordan Peele. Sobrang salita lang niya. Tapos yung character ni Jordan Peele dun. Si Stoic lang siya. Na malaki siyang guy. Tapos may full beard siya. Tapos naka backwards Backwards cap na cap. siya or nakadurag lang siya. Tapos parang ang tema ng show is nagsasuggest nila ako nung mas nakakatawang gawin. Like, kunwari, when you do that, like, maybe, like, he got, like, mas pangit na suggestions nila. Like, maybe the shit exploded in his face. Parang gano'n. Tapos tawaran sila ng gano'n. Parang halos lahat ng suggestion nila parang, yeah, you gotta put a dick in it. Parang ganun lang. Feeling ko ano rin yun eh, social commentary shit din. Nabasa nila sa comment Sa comment. section. Yeah, Tapos, inuunahan nila. inuunahan nila. Parang, alam namin kung, alam mo yun, parang, ganito kayo, this is how you sound. Parang gano'n. Pero nakakatawa pa rin, di ba? Kung paano nila ginagawa. Tapos si Mike, ang thing niya is, tumatawa, may tawa lang siya na special talaga na, Yung ganun ganun. na tawa. Tapos hirit siya na under the breath na parang, you forgot to poop though. Parang gano'n lang siya bigla. Tapos bigla, oh yeah, the poop. And the guys, parang gano'n lang parati yung Ganda. buong sketch. Tapos may isang episode. May isang episode na parang gumawa silang audition tape. Tapos parang ayaw ni Mike mag-acting. Tapos sinabi niya, gano'n. Tapos si Van Hindi, Dieven, ayaw niyang pasend, ayaw niyang pa-play. Oh, ayaw ayaw niyang niya. pa-play yung video. hindi, sinabi sa kanya na parang, sige, practice na lang tayo, pero papatayin ko yung camera. Tapos di niya pinatay. Hindi niya pinatay. Tapos okay. sobrang galing mag-acting. Sobrang galing mag-acting ni Mike. Kasi sobrang so stoic niya. Ano yun, parang, Commander. Parang ganun pa yung, ganun pa yung line. Basta Facing you to Dick Actually, one. agree na ako doon sa acting na si Simon. Mas magaling nga mag-act si Sa Keegan. characters. Pero Kasi- may range si Keegan. Kasi naalala ko yung isang sketch na, again, acting yung sketch. Dalawa minsan- silang gangsters. Tapos, parang sinasabi ni Jordan Peele na ang line is, "You can't play me, motherfucker. I'm the motherfucker who plays motherfucker, motherfucker." Ito ba yung parang British British actor siya. Naging British siya bigla. Tapos tuturuan niya na, "Why don't you try..." Tapos si Jordan Peele doon, siya yung totoong Gangster. This is what I do. What my mom says. Tinuturuan siya ng British actor kung paano But I live this. I'm actually a thug. I got raised in the streets of Brooklyn. Parang ganun. I killed 3 people. Ganda. Ang galing niya dun I'm just not feeling it. Yung range of acting niya. Meron isang sketch na ginawa sila dati na ang characters is si Jordan Peele as himself. Tapos parang pinuntahan niya yung tatay niya. Tapos, Pero yung tatay niya played by Keegan-Michael Key. Kasi parang hindi niya na-meet yung tatay niya ever.
So parang imi-meet niya for the first time. So pumunta siya sa bahay. Tapos Si parang, Keegan-Michael Key playing himself din. hindi, playing yung tatay niya. Tapos, Tapos parang si Jordan Peele parang, hey, I think you're my dad. Ganun. Tapos biglang, no, I'm not. Gumaganon siya. Tapos meron silang ginawa na parang sabay silang nagkamot ng ulong ganun. Tapos, alam mo yan? Alam ko yan. Ang ganda ng sketch na yun kasi, yun, si Jordan Peele, feeling ko, ang strength niya talaga is playing normal. Siya yung mga straight men talaga. Marami siyang, ito yung pinaka para sa akin, nag-seal the deal din na talagang yung pornography. Porn? Straight face lang yan, di ba? Lagi ko kino-quote. Yun yung most quoted ko. Like, pag may nagsasabi ng word na porn, lagi yung pornography. Tapos yung pinakabahan lang siyang may straight face lang, ganun lang. Walang silliness sa acting niya. Pero di ko sinasabi hindi magaling si Keegan-Michael. Sobrang galing ni Keegan-Michael. Meron lang talaga siyang... Yung mas normal na acting, mas bagay kay Jordan Peele. May focus lang talaga sa... Meron siyang ginagawa na sobrang nakakatawa lang talaga eh. Tapos parang buhay na buhay yung character sa kanya. Yung ngayon kay Mike, yung talagang nagkakamot lang ng ulo dito. Alam mo yun, tapos nag-under mas the breath. realistic diba? yung characters niya. Si Keegan-Michael Key parang mas theatrical. Physical. Para siyang exaggerated. Caricature. Caricature. Tama. Conan O'Brien, ganun siya. Animated. Sobrang inana natin doon. Tapos yung pala, lang sila, wala silang pakialam. Actually namin iniisipin lahat eh. Sinabi niya. Sila na nag-improv, Oo, no? Alam na nila yung Dinanaanan. Tsaka grabe sila siguro yung chemistry nila off the chart talaga. Oo. Kasi forever silang kasama eh. Buti sila nag-away, no? Feeling ko nag-away na Si Will Ferrell tsaka si... Yung isa. Hindi si John C. Reilly. Yung si Will Ferrell tsaka yung director na Adam partner McKay. niya. Si Adam McKay nag-away sila eh. Pero gawain nila, Yung winning time, na kinancel lang. Okay. Nabasa ko nga yan. Kasi dapat- gusto niyang mag-play as the lead. LA Lakers ba yan? Parang ganun. Tapos parang gusto ata ng studio si John C. Reilly tapos kinampihan ni... Kasi magiging masyadong silly pag si Will Ferrell. Well, totoo naman. Si John C. Reilly medyo serious actor naman talaga eh. Diba? So parang medyo... Actually, hindi ko siya nakikitang si Will Ferrell. Doon na parang... Pinanood ko yung season 1 dun eh. Ako nagustuhan ko siya. Pero hindi lang ako talaga makaget over sa John C. Reilly voice. Yun din eh. Yun lang. May John C. Reilly voice lang. Parang hindi ma-imagine sabihin niya shake and bake. Forever nakatay na yung boses niya sa shake and bake. It's Carl Norton Jr. Minsan may ganun talaga, no? Parang hindi makaalis yung actor. Wala. Pero si John C. Reilly nagkaroon, kumaga, pati si Seth Rogen, kumbaga as him, marami siyang rules na iba. Parang yung pinag-usapan natin kanina, papunta pa lang tayo dito, si Rainn Wilson. Parang hirap mag-break out. Kasi ang ganda kasi talaga ng Dwight. Sobrang, para sa akin, isa sa mga pinaka nakakatawa. Ilang taon yun eh. Oo. 10 years ata yun eh. Sobrang tagal nun. Tsaka kasi, sobrang far to extreme nung pagkakarakter niya. Pero yun nga, pag i-relate mo kay Keegan-Michael Key tsaka kay Jordan Peele, parang si Keegan-Michael Key, yung klase ng acting niya, mas malaki. parating lumilitaw, pero parang lumilitaw din in a wide spread, pero lumilitaw parati yung klase ng acting niya. Whereas si Jordan Peele, parang ibang-iba yung mga characters niya na... Mas nuanced. Yung... Sino ba yun? Yung Nazi si Ty Burrell. Gago. Grabe yun. Das N-word. Tapos ano pa yun? Parang parody ng... ano yun si... Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Parang ganun. Did you also meet the Führer? Ganda. I'm telling a Hitler story. Do you have a better Hitler story? Ganda. Ty Burrell galing din, by the way. Galing ni Ty Burrell. Kasi kaya niya mag-play ng medyo kupal. Tsaka Napanood yung Dawn of the Dead. Intimidating. Tsaka intimidating yung mukha niya. Yun din. Di mo talaga alam eh. Meron siyang straight face na nakakatakot eh. Lumilito sa Modern Family, di ba? Pag pag full-on seryoso. father mode siya. Pag seryosong moments. So, teka, sorry. Na tayo. Na-Ty Burrell tayo. Umaabot tayo sa Modern Family. Anong favorite sketch mo? Naman. Check ko kanina eh. Nakita ko nag-research ko. Hindi, kasi meron ako top 5 eh. Okay. Yung nasa taas ng top 5 ko yung yung nag-trash talk na MMA fighters. Okay. Ang ganda nun. Kasi based sa totoong sinasabi ni Mike Tyson. Hindi yung hindi ba yun? Hindi, yung boxing. Iba pa yun. Yung alam mo yung sinasabi ko? Yung round one, bitch. Doon magaling si Michael dito. Gago. Yung character niya, yung medyo religious na fanatic. Tapos, alam mo yung mga hype package sa mga Alternating MMA. trash talkan. Alternating parang round one, upahan ko yun eh. Tapos dun sa kabila, yung
I will use the Lord's, Ganun. to punish him, ganun. I will offer blood in the ganyan. Ngayon, basta sobrang intense ng mga sinasabi Ang ganda niya. nung, kasi parang, nung una, di ba parang, round 1, bitch, upakan kita, ganun. Tapos yung next is, okay, I am the Lord's instrument. Parang ganun. Okay, medyo normal. Kasi minsan may mga MMA fighter. Pero Si Machi- Vitor Belfort Velvet ba ganun. ganun? Si Machida din eh. Lyoto Nagsabi yan Machida. dati na my soul is my blade. Gumanon yung dati. Ang Sobrang Bushido wild. naman, yung kay Vitor, religious. Talaga? Religious. Oh, Si Lyoto Machida, naligo daw sa ihi yun. Hindi, uminom siya. Umiinom. Umiinom siya ng ihi. I mean, kung iniinom mo na, ba't di ka maligo? Di ba? What? Ba't di mo paliguan sa Hindi ako maliligo sa Sprite. Oo, kasi baka langgamin ka eh. Ilalanggamin ka ba sa... Sa ihi? Kung diabetic. Kung diabetic si Lyoto Machida. Hindi, pero What a sidetrack, pare. maganda yung escalation niya. Kasi, Sidetrack of the year, pare. maganda yung escalation. Kasi umabot sa point na parang nag-chant na siya. Yung, Tapos parang, Speaking in tongues na. tapos parang di ba yung ending nun parang, where is he? Parang ganun. Tapos parang, you can't find him. tapos chinoke lang na sa likod. Ganun Bilis, na ganun. run through the gauntlet of yung... Again, one joke din lang yun. Oo. Escalated lang pa ulit. Parang ano lang siya eh. Parody lang siya kung paano ginagawa yung hype. Yeah. Parodies na ano. Tapos, yun, in-elevate mo lang siya in a way na parang hindi siya in real life mangyayari. Pero, I think ang magaling din nilang Natural ginagawa escalation. is yung jokes nila na hinahanap nila yung totoong packaging. Ito pa isa another Jordan Peele classic. Is yung, you can do it! Sabi ko na eh. you can fly, you can literally You can do anything! If you set your mind to it. Diba? Don't Kids! believe them! go to your roofs right now. Yun diba? Tapos, hard cut, press conference. Yung itsura din niya, yung mukha talaga siyang Russell Westbrook na naka-frameless, naka-lensless na glasses. Mga klase. I apologize for the words I said. The words that I said did not mean what I... Parang ganun, diba? Diba? Ang layo ng characters niya with each other. Diba? Ganun. So, ano ba yung sasabi ko? Bigay, rundown yung list Paraging. mo. Okay, yung isa ko pang gusto is yung unicorn sighting. Ano yun? Di nyo pa napapanood Hindi ko unicorn alam to. sighting. Wait, teka. Parang news, siya, slow news day, basically. Tapos yung newscaster, parang mag-isip na lang tayo ng kwento. Tapos nag-interview sila ng mga tao sa ghetto ng, did you see the unicorn? tapos lahat ng mga tao pasikat, pare. Yeah, I saw that unicorn. He hit my car. Gumagano sila. Gago, panoorin nyo ngayon, unicorn sighting. Para sa akin, isa yun sa mga pinaka-nakakatawa at underrated. Kung sila hindi nila alam, Hindi ko alam. kailangan nyo panoorin. Panoorin natin mamaya. Exciting. Isa ba tong parang news thing na nag-interview sila ng mga tao sa nag-interview sila ng mga tao. Parang reparations. Yun. Parang reparations. Exactly. Isa sa mga favorite Chappelle Show sketches ko. Hide your money out. There's poor people around. Nakaupo siya sa truck. Tapos yung news bites is always pero may record daw na parang 2,000 recording studios of open. Nag-open. Pati yung stock ng Fubu siya. KFC. Tumaas. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Siya doon galing yung honk honk, I'm rich, bitch. Ganun ba? Kasi bumili siya ng isang truck ng sigarilyo. Si Donald Rollins. Bumili siya isang truck ng menthol cigarette. Menthol. Galing. Honk honk. Yun din, yung parang feeling ko may influence din sila na. Oo naman. Hindi ko alam kung may writing staff na nag-crossover papunta doon. Kasi since Comedy Central, baka naman may Hindi ko alam. tumulong. Pero Baka wala. tagal ng... Pero matagal din, may gap na walang ganong klaseng show. Nanonood si Dave Chappelle, tapos pinapanood niya yung Key and Peele. Nutuwa kaya siya, nabuburat siya kasi parang pera ko dapat to eh. Parang, Siguro, hindi pa niya napag-usapan pa. hindi ko alam. I wouldn't know. Hindi siya parang may nadaanan na ma-interview. siya. Meron ba? Meron ba? Parang meron. Baka may nasabi na siya about it. Pero, ewan ko. Yung mas gusto ko rin naman talaga sa Key and Peele kaysa sa Chappelle show is, hindi sila takot maging silly.
Parang, Chappelle din naman. hindi, I mean, yung mas wholesome silly. I think, mas, ano lang si Chappelle show, mas, less nerdy din sila. Yeah, nerdy is what Kasi I want. may... Ayun, pare. May Sa D&D White and sketch Nerdy. sila eh. Sa White and Nerdy music video, si Key and Peele yung Black talaga ba? Notes dun eh. Ni Weird Al. Yung, nga tawag doon yung D&D sketch na may dinala siyang pinsan niya sa... Alam mo ba yan? This man, what's the name of your character? It's Kanye the Giant. Tapos parang, what do you wanna do? Parang ganun. Tapos yung mga ginagawa niya lang parating, I wanna go to the, I wanna go to get some bitches. Parang ganun. Tapos yung mga iba, I too want to go and get some bitches. Parang ganun. Tapos parati siya nagro-roll ng 20 na sobrang Hindi ko alam kung magigets ng mga taong nagdi-D&D, nang hindi nagdi-D&D. Yung mga... Pero sila very specific Parang kunyari, yung Outcast sketch nila. Magets mo lang yun kung nakikinig kang Outcast or aware kayo. Oo, grabe yun. Oo, naalala ko na. Diba? Medyo, kung aware ka na nag-aaway sila. Hindi naman sila nag-away. Hindi ba? Ewan ko eh. Hindi ba sila nag-aaway? Si Big Boy? Si Big Boy tsaka si Andre Andre 3000. Si 3-Stack. Na nag-ano lang siya, ano yung instrument niya? Nag-flute na siya ngayon. Yun na lang. Sino? Si Big Boy? Si Andre 3000. Si Big buong Boy. album siya na. Ano na yun? Tawag dun, Nasa side quest na. Side quest. Nasa wala na akong pakialam stage yun. Oo, mayaman na ako. Ang laki ng kinita ng Heya. Alam mo yan, di ba? Hanggang ngayon, people are still... Si Big Boy still making great music, pare. Shutterbug, pare. Tayo na. Lupit ni Big Boy. Sa Finally playlist ko, may Big Boy. Meron kong Big Boy dun. Malimutan ko yung title. Pero may Big Boy ako dun. Second track ko, Big Boy. Gusto ko parang yung gusto ko dun sa sketch na yun is pinaint nila talaga si Andre 3000 as yung weirdo ng dalawa. Why do you smell like bird seed? Ganun siya. Hindi nagti-t-shirt. Tapos umiinom siya ng parang green tea dun sa vase, flower vase, di ba? Ina. Ganda. Pinapaalam kaya yun? Tingin mo? Parang di mo na kailangan ako pa. Alam Siguro. Si Prince daw, nung ginawa ni Dave Chappelle, hindi daw niya pinaalam. Pero ang ginawa daw ni Prince, ginamit niya yung Dave Chappelle as Prince, as album yung album cover. cover. Hindi rin niya nagpaalam. Kasi sabi ni Dave Chappelle, gagawin ko. Susuko siya na. Ginamit niya yung image ko. Ako yung ginagaya sa kanya. Parang ganun. Pero gandang rin yun. Diba? Recognized ka. Oo. Ano pa? Bigyan mo, Dito si Prince bigyan mo sketch. Bigyan ka ng sketch. Di ba may top 5 ka sa kabi mo? Oo nga. Bilis. Naka-playlist. Nakalista? Naka-playlist siya. Naka-playlist. Yung Gideon's Kitchen. Ano yung Gideon's Yung Yung parang Gordon Ramsay na cooking show. Lahat to season 1 pa. Your cooking is so bad. Michael Jackson bad. You know how it was bad at the end of his life. Yun parang di lang talaga. Straight up. I'm sorry. Tsaka yung music na parehas eh. Pagka nare-realize nila na okay. Biglang nagiging uplifting. Tapos biglang... Thank you, chef. I'm sorry, chef. Thank you, chef. Yan, lang yun eh. Parang isang joke lang din yun eh. Pero, again, magaling din yung acting ni Jordan Peele dun as a straight man talaga. Parang... Alam mo nang gagawin You should niya. run your own restaurant, but not in a restaurant that I live in. Not in the world that I live in. It's out of this world. But not. I don't know. Ganda? Ano ending dun? Yan, sinaksak siya. Yun na naman yun. Hindi, ang ending Pero sinaksak siya bago nun, di ba? Ganun ba? You should die! kasi ending, Meron siyang meron sila minsan na right into a corner type na Parang, exit eh. sige, patayin na lang natin sila. Ano mangyari dito? Wala. Yung sa Proud Dog, namatay na siya eh. Hindi, pero kasama yung escalation dun eh. Diba? Yung final punchline dun pa rin eh. Diba? Heaven is for pussies. Same lang eh. Ganda. Ano pa? Na-mention mo rin yung isa na gusto ko eh. Ano? Yung pornography. Pornography. Ang ganda nun eh, kasi... yung tulon ng pawis sa sobrang bullshit eh. alam mo yung kay Brendan Fraser sa Bedazzled? Yung sobrang pawis niya. Parang ganun din eh. Naalala ko eh. Yung sobrang tumatalsik yung pawis niya. Nakakatawa yun. May way ba ito na para i-link natin lahat na minention natin? Huwag na nakakatamad na gawin search nyo na lang yung search nyo na lang yun na naman. Pause nyo, tapos search nyo ulit yung yung... Kasi dapat sila rin magsabi rin sila sa atin ng mga gusto nila. Kasi pag babasahin yung comments, gusto ko panoorin eh. Kasi
Always a good time, pare. Watching Key and Peele. Oo, men. Kahit luma, Oo. so parang mo ulit, parang, nga pala may punchline na ganito. Like yung, oh man, ano ba mga bobong? Yung, meron silang Black Oracle. Yung parang, parang magical black man. Ay, yung dalawang nag-aaway. Tas parang, you go pick your own trouble, white boy. Parang ganun. Tas nag-aaway Pinagawayan sila. nila yung white guy. Ganda rin. Ang galing nun, no? Parang naisip nila, magawa tayo ng sketch tungkol sa stereotype na to. Oh, Tapos, paano kung meron silang isang white guy na pinag-aawayan. Pati yung sa ano, yung barbershop quartet ba yun? Or parang may group sila na kumakanta sila, tapos siya yung parang taga... Na-weirdohan ako dun. Yung, ganun ba? Na-weirdohan kayo dun? Ako hindi naman. Yung this is my group of white boys. It's a group of white boys. Tapos mamaya, parang pinag-aawayan nila. Tapos nag-improv comedy pa sila. Medyo umabot siya in a way na medyo weird nga. Parang, binention lang ko na yung mga gusto ng white people. Yung... Diba? Sa sketch na yun. Kasi sinusundan nila yung white. Ganda. Maraming, meron mga sketches din na parang, yung hindi, gusto ko rin yung mga sketches na hindi tungkol masyado sa race. Parang, yung simpleng sketch lang is yung yung dalawa silang extra para sa Walking Dead type show. Pero same joke siya nung High on Potters, di ba? Kasi parang nakuha lang yung isa parati na, I've been an extra here for a long time. Parang ganun, diba? You're gonna get the lunch. What's the lunch? That's when you lunge at the meeting. Parang sa kanya may whole thing na, maraming levels to. Tapos yung isang kayo nakukuha niya lang lahat. Diba? Tapos sobrang hindi nga siya nag-act kasi zombie ko na. Ganun siya, pare. Tapos yung guy pa na nagmamarunong siya yung napagsasabihan. Feeling ko, ang pinanggalingan niyan, hindi ako sure pero feeling ko yung pinanggalingan niyan is may mga ginagawa silang acting na may nagbibita-bita na actor na... experience na siguro experience na ako nito, ganyan. Tapos yung sasabihin niya, sobrang wala kwenta. Okay. Ay. O baka na-experience nila nung... May teatro siya nakasabay. Feeling ko yun. Feeling ko yun. Galit ang comedians tsaka teatro medyo may May beef ba? Hindi naman beef, pero parang may struggle sila na anong mas mahirap gawin. Parang ganun. Tapos parang feeling ko nagpapantig yung utak ng mga ibang actors na pag sinabi, pare, comedy hirap yan eh. Parang ganun. Sila yung puta nag-rehearsal sila parati. Alam mo yun? Tapos tayo, ito na yun. Open mic, okay na. Naglista lang ako ng 7 words sa aking papel. So, ito na yung comedy. Isa pang Jordan Peele favorite ko is yung nagtatabu sila na couples. Tapos describe sila ng mga bagay. Yung tipong sobrang on a hot roll sila. Tapos yung huling dinescribe parang... he's gay. He's he's a Mexican pop star. Well, I don't get it. He pretends he's straight, but he's gay. Me. Yung pagkasabi niya. Ang tahimik lang lahat. Tapos yung sinasabi niya, she's living la vida loca. Me. Ganun pa rin. Ricky It's Martin. not you. Tapos tumigil lang sila lahat With conviction. Me. Season 1 din yun, no? Sa akin lahat ng tumatatak talaga season 1 stuff eh. Parang in-all out nila season 1 eh. Parang talagang nung nagets nila. Pare. Parang feeling ko matagal nilang sinulat yung lahat. Kasi parang pag first season, medyo fresh pa yung utak mo eh. Diba? At saka mas may time. Kasi kung nagpipitch ka ng season, yung time mo magsulat. Sobrang tagal, di ba? Unlimited time ka before pitch. Pero kung ni-renew ka na, from season 1 to 2, yun lang yung time mo para magsulat, di ba? Sobrang wild nun. Isa pa akong sketch na gusto. Sorry, ang dami ko na sinabi sketch. Di lang. Pero hindi ko naalala yung sketch na to. Pero parang party siya. Tapos si Keegan-Michael Key, parang bagong divorce sa asawa niya. Tapos naglalaro siya ng may motion controls na laro. Oo, tapos nakikita nila. Kasi lumabas siya ng kwarto. Tapos nakakabit pa rin. Tapos mamaya nakita nila, umiiyak siya. Diba? Tapos babalik siya sa loob. Tapos, okay ka lang. Fine. Saalis siya ulit. Tapos mamaya, tinanggal niya yung medyas. Tapos nag-judge siya. Di ba parang sinutsupa sa sarili niya or something? Hindi, nag-judge. May ganun. Nag-judge siya, tapos nakaangat yung legs niya. Oh no. Ganun. Galing na no? Tapos pagbalik niya,
Yung isa na lang yung suot niya medyas. Gagang ganda nun, panoorin yun. Sobrang Just ganda Dance yun, di ba? Parang parang Just Dance. Masayaw-sayaw siya. You're really good at this. Ang bago. Pero ang dark ng tema, di ba? Parang hindi naman siya hiniwalayan ba siya o namatay asawa niya? Parang nahiwalayan. Parang ganun ganun. ba? Parang pumunta sila doon para supportan siya or something. Pero sobrang laugh trip kasi ang lungkot ng acting niya eh. I think, yun din yung isa sa mga sketches na yung premise, akala mo may pupuntahan siyang totally different thing. Kasi parang pumunta sila rin, di ba, parang ang sinasabi nila parang, you're really good at this dance. Parang kasi nagkaroon siya ng time para i-focus tong video. Tapos parang in-encourage lang nila. Hindi ko in-expect na pupunta sa hawak pa pala niya yung motion control tapos punta mag-jadakol siya. Di ba parang may umiiyak pa na part? Umiiyak siya. May umiiyak eh. Tapos meron siya yung sinasayaw niya yung picture. Parang Sobrang lala. ang dami maganda talaga. And feeling ko marami rin like yung hindi pa napapanood ng kahit sino yun. Isipin mo kung tao ka, tapos hindi mo pa napapanood yung Key and Peele. Wild. Ang dami. Mauubos Hindi, I mo yung mean, isang privileged na tao na may access. What do you mean? Hindi, tao ka. Tapos di mo napapanood yung Key and Peele. Tangina, yung mga taong... Feeling ko magigets yun. Magigets yun lahat ng tao. Pwede ko pang lahat ng Key and Peele, hindi ba? Tingin mo? Yung mga tao na hindi iniisip. Substitute Gusto ko teacher. tumawa today. Nga no. Doon tayo substitute teacher. Di ba? Yeah. Ikaw meron ka pa. Meron pang... Yung magjowa sila, si Megan. Gusto mo yun? Yung hinahabol lang gandun sa bangka? Haba na skits na no? Diba? Siyempre yung una okay. Yung sa club lang. No! Yeah, ako... Hit or miss sa akin I yun. would say, haki ng cross-dressing. Pero at the same time, ang galing din nila eh. Magaling sila eh. Hindi mo na pwedeng yung production design kasi kahit naman yung kay substitute teacher, ginawa siyang panot. Di ba? medyo halata. Kasama siya eh. Kasama sa mystique eh. Hindi, Jordan pero- Peele acting na naman Hindi, yun. pero yung sa akin kasi dun sa yung Megan, masyado sila maraming ginawa na ganun. Apat yata yung ginawa. Apat yung ginawa nila, diba? Tapos follow, tapos puta, ang daming location. Yun. Para sa akin, yung una okay na. Yung first two siguro. Yun na yun. Tapos feeling ko ini-improve lang nila yun the whole time. Baka. No? Mahamaw ng mga yun eh. Magandang sketch ng Key and Peele. It's called Dueling Hats. Bobo na yung... Yung pagandaan sila na snap. Sobrang bobo na nun. Pero Yun ang may... escalation. Pero pare. Dave Chappelle joke yun eh. Yung... Pagandahan na yung parang nag-MTV crib siya. Tapos parang, have your closet with your snapbacks. Parang Tapos ganun. sa kanya, buong sweatshop. I got an entire sweatshop in here. Parang ganun. Sobrang... Kasi sinisigawan niya. ng Chinese, di ba? Galing. Ako meron ako isang sketch. Sige, Meron bago ako isang tayo sketch. mag-proceed sa East-West Boom. Ano siya eh, obviously medyo fan ako nung borderline dark comedy. Continental breakfast ba to? Hindi. Okay. Ano siya, yung parang instructor siya ng exercise video. Grabe yan! Ganun siya. Tapos, grabe yan! tapos meron cue cards. Tapos sinasabi sa kanya na na-aksidente yung Asawa asawa niya. Tapos kailangan niya sumayaw. Kailangan pa rin niya sumayaw, di ba? Ang malala doon, based on a true story daw yun. Hindi ako. Oo. Yung sketch nila. Paano based nalalaman yun? May nagkwento? May title card na based on a true story. Loosely. Iran lala nun. Live Keep dancing. aerobics. Keep dancing. Tapos yung ngiti niya, di ba, parang to turn pa to the right. Grabe. Jordan Peele din yun, di ba? Hindi ba? Si Keegan-Michael Keegan-Michael yung sumasayaw. Pero meron siyang kasamang Jordan Peele na hindi alam ko na yung nangyayari. Tama ba? Tapos tumasayaw pa rin ng bigay na Parang bigay. Keegan-Michael Key lang ata. Talaga ba? Hindi na matandaan. Pero Baka siya yung nag-direct. Alam mo naman si Jordan Peele. Getting his Oscar. director grabe. director hat on sa Key and Parang Peele. doon siya nag-open mic, no? Ng mga dark stuff niya. Basically. siguro, ito yung sinasabi ni Dave, yung nanay daw ni Dave Chappelle na, you have to be a lion to be the lamb you truly are. Which is basically, kailangan mong magmamaw sa isang bagay para magkaroon ka ng, bibigyan mo yung time ng space mo sarili mo to explore who you really are. Parang ganun. So I think feeling ko yun yung nangyari talaga dun. Pero matagal na siyang ganun. Pero alam, gusto ko sa kanya, hindi siya nagpaka-artsy ngayon na iba na ako. Ganun pa rin siya. Hindi tulad ni Childish Gambino. Sorry pero si Childish Gambino para feel niya masyado minsan na. Naguhubad na siya eh. Bad na ako. Ganito na ako Suot ako ng sando na ganito kababa. yung sunod kong show, cool na yung acting pare sa di ba? Hindi na siya silly, di ba? Nagsuot siya ng chrome pants.
Si Jordan Peele, yung pinapromote yung... Ano yung movie niya na binibrainwash yung mga black guys? Get out. Get Out. Get Out, binibrainwash niya yung black guys. Tapos parang, ang title nung content was Reading Fan Theories. Tapos parang may mga sinasabi, may kino-confirm siya, yes, actually, that's right. Ganyan. Tapos meron isang part na parang, she's eating her cereal separate from the milk. Kasi daw, yung coloreds daw, tsaka yung whites, dapat di nagmi-mix. Kasi kumakain siya ng cereal that way. Tapos parang sinabi niya, that is the result of marijuana. Gano'n lang siya. Parang gano'n na parang, I wish I'd thought of that. Pero parang nag-isip lang siya ng, no, it's just a way na how to, parang nag-isip lang siya ng character trait. Parang quirk. Parang, paano kumain ng cereal ng psycho. Parang gano'ng klase. Idiosyncrasies. Sobre. Wild. Sobre yung ano. Pero yun nga, yun yung gusto ko kay Jordan Peele. Parang silly boy pa rin siya. Nagko-comedy pa rin ba siya? Yung huli kong napanood niya na medyo malapit sa comedy is parang animated movie kasama si Keegan-Michael Key. Ano yun? Parang Wendell and something yung pangalan. Maganda. Ano yung director niya Parang Keanu pa. yung gumawa nung ng Nightmare Before Christmas. Parang yung art guy doon. Parang ganun. Parang ganun type. Ay, hindi ko trip. Okay naman siya. Nang pinanood ko. Nakatawa. Okay lang. Pambata siya. Meron siyang lalabas ngayon na football movie na gano'n din psycho thriller din. Si Wayans, one of the Wayans brothers. Si Marlon. Hindi ba si Nick Cannon yun? Hindi. Tsaka fun fact, Ano? dahil wala si Andren, okay. Fun fact, kay Planet, Jordan Peele, jowa niya si Chelsea Peretti. Medyo wild. Recently ko na nalaman. Hanggang ngayon ba sila pa rin? Chinek ko right now, kaya ako nag-cellphone. Bago ko bitawan yung fun fact, chinek ko muna. Hindi ko alam na sila Lumabas pa si rin. Chelsea Peretti sa isang sketch na lagi kong iniisip. Ano yun? Yung Dick Nanigans. Di mo alam yun? Para silang art show. Tapos? Pero yung art nila is nakasuot sila ng mga lycra suit. Alam mo yung mga green screen suit. Tapos nagsisipaan lang sila sa edits. Sisipahin niya sa edits, titingin sila sa mga tao, tapos magsasabi lang siya, Dick Nanigans. Nasaan si Chelsea Peretti doon? Siya yung nagsasabi ng Dick Nanigans, paulit-ulit. Tapos nagsisipaan lang sila. Tapos parang, what the fuck is this? May pitch mo sa asawa ba yun? Honey, may sketch ako na isip. May idea ako para sa Bagay sa'yo to. It's right up your alley. Parang egot nun. Dick Nanigans. Pero ano na yun, hindi ko alam kung ano season 3 na ata. Ilang season mo yung... 4 seasons ata. Hindi na. Kala ko mga 8 eh. Hindi, pero isipin mo kung ilang sketches na lumalabas isang episode. Parang 5 to 6 eh. Madami. Sobrang dami. Tapos minsan may mga maikli pa. Yung maikli, ito yung, sorry, mag-isa pa akong sketch na gusto ko. Yung si Key and Peele, galing sila sa horror movie. Tapos sila sabi, hindi naman nakakatakot yun eh. Tapos takot sila bumalik sa kotse nila. Nagbubuhatan sila. Yung mga, hindi ko alam yung mga ganun eh. Meron pa minsan yung parang dalawa lang silang valet, tapos parang pinag-uusapan nila yung ano. Si Liam Neeson. Okay. Marami silang parang, yun nga, silang dalawa na yung characters. Tapos nag-uusap lang sila. Yung dalawang Indian guy. Si Kareem and Jahar. Si Kareem, you saw ankle bone. Wala rin silang pakialam na. Kasi lahat ng race ginawa nila eh. Only Garbanzo. Wait. Meron pa ako isang sketch na, ito, favorite ko to. Kung hindi substitute teacher, yung kay Papi. Na restaurant. Papi? Yung magkalaban na Albania, saka yung isa pang country. Yun ang ganda. Pwede ko alam to. Gago, ang daming sketches nga. Yun medyo late ko na napanood yun eh. Parang last year ko napanood yun. May mga ganun eh, na parang, ano ba to? May bagong season ba? Tapos meron palang sketch na hindi mo alam na lumabas, di ba? Parang yung laundromat sketch nila. Di ba? Ayun, kailangan mo panoorin yung kay Papi. Alam niyo yung laundromat sketch? Ano yung laundromat sketch? Yung parang nasa laundromat sila, tapos yung lolo niya nag-run ng laundromat. Tapos parang mahina yung business. Pagtingin nila sa kabilang side, yung barbershop, sobrang... Parang gusto nila gawin yung vibe ng barbershop dun sa laundromat. Pero wala eh. Sa doon si Billy D. Williams. Ang saya-saya ng barbershop. Yun, medyo sweet nga rin. Medyo sweet siya. Medyo siya, homage siya. Parang ganun yung dating. So marami silang feelings na ginagamit. Yun din yung ayoko. So pipunta na tayo sa final segment dahil magpas 1 hour na rin. Talaga? Grabe. Para sa isang mini-ep? Para isang mini-ep. East-West Bowl. Para sa akin,
Again, very much specializing on one joke, parodical. Pero, paano mo naisip na, sige, lahat to punchline na nakakatawa. Lahat ng sasabihin natin punchline lang. Wala siyang ibang, di ba? Lahat punchline. Lahat, iniintay mo kung ano yung, pati may may pace na bigla na lang mahaba bilang donkey teeth. May ganun, di ba? Parati may ganun eh. Parati may mahaba bilang quattro, di ba? May ganun. Sequester Gun to Pleth MD. Or meron yung... Yun yung malala, yung mga Keegan-Michael Key lines. Yung si Construction Noise Lewis. Construction Noise Lewis, pare. Tsaka si X-Wing at Aliciousness. Wild. Sobrang galing dun. So, favorite name ko. Magbigay din kayo ng favorite. Siyempre si Javarson Jamar Levarson Lamar. Tsaka yung nagsimula ng lahat. Ano yung pangalan na yan? Limutan ko. Yung, parati nilang ito yung pinaka-sikat nila yung unang-una? Si DeMarcus Williams ba? Hindi pa. May isa pa. Yung sunod na talaga naging gago na. Ty-Royal Smoochie Wallace. Si Ty-Royal. We're gonna expect a lot of offensive plays from Ty-Royal Smoochie Wallace. Si Kringle Crinkleberry. yun. Kasi may sarili siyang segment na Ice in Place. Talaga ba? Oo. Ginamit nila yung name ulit. Yung excessive celebration. Excessive celebration. Diba? Si Kringle ang celebrations mo kailangan 2 pumps lang. Pag 3 pumps, sobrang may dami. card ka na. Yung nag-touchdown. Kringle McCringleberry. Hingle McCringleberry. Para sa akin kasi yung Ty-Royal Smoochie Wallace, parang doon na nagsimula Nakakatawa kasi hyphenated. Hyphenate name siya eh. Bobo na to. Tapos ito yung konsepto. Kasi yung parang DeMarcus Williams, parang okay. Normal. Bilang Ty-Royal Smoochie Wallace, okay, nagiging bobo na. Yun, self-referential na yun. Donkey teeth. Ni-reference na nila yung soul food sketch na nila. Maganda sketch din yun. How about some catfish and some... How about an old salad Joe? You want some gravy on that old salad Joe? If there's no gravy, it ain't food. Yun yung ano yun. Yung soul food, nag-out soul foodan sila. Gagong aso. Yung pataasan ng ihi sketch din yun eh. No? Yeah, marami silang ganun. Ganda. Pataasan ng ihi sketch. Parang yung yung cap, di ba? Yung cap. Yung cap, yung improv, yung barbershop quartet, di ba? Yung East-West Bowl, nakailan siya? 3? Or 4? Parang ganun. Yung second and third doesn't hit as much. Yung una talaga naalala ko nung first time ko parang umiyak ako nun. Sa kakatawa. Sumakit siyang kakatawa. Kasi nilabas nila yun sa YouTube din. Ganun ba? Hindi na... Oo, tapos nung pinanood... Nilabas, kasi season 2 sketch yun eh. Nilabas nila yun to hype season 2. Tapos napanood ko siya parang alas 3 ng umaga nung high school ako. Pinapanood ko siya sa laptop ko. Tapos umiiyak ako, nakakatawa. Sobrang laughed at ng East-West Bowl. Kasi malungkot ka, panoorin mo lang. Oo. Tapos may mga nakakalimutan kang pangalan na, nga pala, no? Si Sequester Gun to Pleth MD. Tsaka ang maganda dun... TJ, AJ, RJ, backslash in fourth the fifth. TJ, RJ, backslash in fourth the fifth. Adam State. Tsaka maganda dun, yun nga, may kasama pa na yung acting din. Acting, yung itsura. Yung itsura. Yung iba-ibang buhok. Yung accent. Ikaw alam ko gusto mo siya rin, Dikatalak Mango. Dikatalak Mango. Sino? Sa ano na yung pangalawa? Pangalawa na yun. Swordless Mime Town. Alam mo yung pangalawa, ang hindi na realistic yung mga karakter. Parang iba na mga Jennifer Judanis. Benedict Cumberbatch. Straight up pangalan lang ng ibang tao eh. God. Benedict Cumberbatch. God. Homeschool. Meron sino yung sa Florida Penitentiary? Sino yan si Torque Lewis. Torque yun. Torque Construction Noise Lewis. Florida State Penitentiary. Pinapalitan nga natin yung pangalan natin. Ako si Dinklage Morgoon. University of South Florida. Dinklage Morgoon. Yung nakakatawa din kasi dahil nga naka-joke formula siya.
pag tinignan mo in reality, Ah. pag kinompare mo yung pangalawang team sa first team, Oo, mas malala mas eh. basura talaga yung pangalawang team. Meron doon donkey team, di ba? no. Yung meron sa second, meron pang announcer, di ba, na legit, sasabihin niya na, yun, East-West Ball, you're gonna see the creme de la creme. Tapos yung first guy, creme de la creme. Si creme de la creme. Sabog ako doon. Ang galing. Yung challenge to, actually feeling ko yung 2 tsaka 3 malayo yung quality. Yung 1 tsaka 2 malayo din yung quality, pero nasa leaning pa sa maganda yung 2. Yung 3 talagang okay. Oh, Ano na to, mahirap na. Sobrang, paano natin makakatch yung audience off guard? Di ba? Yun yung bit eh. Kailangan mo sila makuha off guard talaga para... Every time. Tuloy-tuloy. Every time may bagong pangalan. Kaya nga yung creme de la creme sobrang lupit. Parang, opening pa lang yun. Parang, Creme de la creme agad. Yung gusto ko dun minsan, gagamit sila ng character na para ma-surprise ka dun sa next one. So mahabang name bilang. Fudge! Pakalawa rin yun, di ba? Sa pakalawa. Tapos na-braces pa yun. Something. Fudge. Ganyan yung East-West Bull. Para sa akin, I would say, sige fine, parodical yung format. Pero yung ability mo to make punchlines Consistently eh, no? and pare-parehas. And then meron pa rin timing. Tapos yung acting, na-showcase mo pa yung anong strength ni Jordan Peele sa kanina Michael Key. Accent. Tapos pinakita mo na, okay, Cadence. pwedeng gawin to sa buhok nila. Ang dami nilang looks eh. Hindi na uubos. Kasi minsan may mga exaggerated look sila eh. Parang yung mga terorista rin sa aeroplano. Parang sobrang wild ng mga itsura, di ba? Yun, si Decathlon Jackson's Mamgo. Clownst. Diba? Hindi ko alam. Yun, masabi. Sa airplane sketch? Si Jackson's Clownst. Ayun, parang nawawala ako sa sketch na yun. Dahil Pag masyadong weird yung itsura. Na-exage ako eh. Pero yun talaga, lahat sila, mukha silang iba-ibang tao talaga na totoo eh. Alam mo yun, na Sila stereotype. Jennifer Janiston, kamukha lang ni John Oates from Hall & Oates. Jennifer Janiston. Feeling ko kumuha sila ng mga, ano yung mga identifiers per person. Tapos, tig-isa sila. Parang gusto ko malaman kung paano nalalaman yung look, yung pangalan, ano yung itsura ni Quattro, ano yung itsura ni... Quattro. Ganda eh. Tsaka ano yung accent na gagamitin, yung pagsabi. Kasi infinite, iba-ibang, alam mo yun, they're all still black people, pero, diba, alam mo yun, kasi usually isang typical black accent lang, sa kanila dami. Gago. Which is, yun yung ending point ko dun sa East-West Bowl. Kasi parang pinakita din nila na, whereas sa Chappelle Show, ang naging pitfall niya is naiinis siya dahil natatawa kayo sa stereotype na ginawa ko. Si Key and Peele, ang ginawa niya is, pinakita ko na okay lang pagtawanan to, pero pina-educate ko rin kayo na hindi lang ito yung culture namin. Like, nag-D&D kami, nag-ano kami, may mga Walking Dead kami, alam mo yan, mga ganon. May mga ganon din. Tapos dun sa East-West Bowl, dun mo pinakita talaga na iba-iba talaga sila. hindi lang sila, alam mo yun? Diba? Galing. Ewan ko naisip nila yun that deeply. Pero parang dun ko naisip na talagang how it stands apart. Yeah, yun yung gusto ko talaga sa Key and Peele. Napaka-varied ng comedy. Yeah. It's comedy. Hindi nila kinahon sarili nila. Pinakita nila kung sino sila. Parang ganun. Pero pag pinanood mo yung whole episode, meron silang mga part na nag-i-improv sila on stage. Kasi nakakatawa sa season 1, ano yun eh. Like, tapos tinanggal na nila yung sa season 2. Kasi parang naubusan na Hindi sila. mo na kailangan gawin to eh. Huwag nga i-shoot to. Hindi natin kailangan to. Gago may isa pa akong sketch. Last gusto. na. Okay. Alam mo yung sketch na yung nag-drug deal sila, tapos kailangan lang bilangin yung pera. Yung ba yung parang just put it there? Parang ganun? Hindi, tapos parang binuksan nila yung parang kailangan lang bilangin na $1 million. Tapos tinignan nila. Tapos parang, teka, kailangan natin isa-isa. Hindi nila ma-eyeball. Hindi nila ma-eyeball. Ma-eyeball. Tapos parang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos nawawala. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos tinatanong siya, ba't ka nagbibilang ba 8? Mas madali kasi magbilang indivisibles may 8. Tapos parang hindi naman totoo yun. Bakit 8? Sobrang hirap i-add eh, no? Tapos parang, hindi, bato mo sa air, tapos i-rain man ko na lang. Parang, medyo umabot na sa point na parang di naman totoo. Oo, yeah. Gagawin lang eh.
God. Key and Peele. Very fun. I aspire to be as ano. Kasi may tao, di naman nakakatawa lahat ng sketch. Mahirap ang comedy, guys. And the fact na gumawa ka ng Substitute Teacher and East-West Bowl, yung dalawa pa lang na yun. Kasi pag nag-Chappelle Show ka, ano naman na, konti rin lang naaalala mo sketch, di mo naman naaalala lahat. Racial draft. Oh, Racial Draft. Cribs. Yung Black White Supremacist. Diba? Yung Cribs. Konti lang di ba? Like kung, 10 siguro. Kung sobrang naging into it ka, mas marami kang maniname, syempre. Pero right now, top of the head. Racial Draft. Black White Supremacist. naging jowa niya si Oprah. Alam mo yun? Ganda na sketch din. Ganda na. Ano daw yun galing sa totoong rumor daw Talaga? Parang may sobrang bobong rumor daw na ganun. Parang ganun. Di ko alam kung totoo pero parang ganun yung... Parang sinaksak niya ata si Neil Brennan sa sketch na yun. Which by the way, yun din, yung revelation din sa dulo na kaya medyo parang may asterisk yung Chappelle Show kasi parang kalahati ng white guy nagsulat alam mo yun, si di ba? Neil Brennan. Galing din ni Neil Brennan magsulat. Shows na most yun Oo nga. Sobrang... May picture kami together. Nasa sobrang Instagram wild, ko. Sobrang wild na nag-show si Neil Brennan sa most. Sobrang wild na si Muma naghatid sundo sa kanya. Hinatid sundo siya sa airport no? Wild. Wild na nag-show na rin si Dave Chappelle dito. Nakamayan na nga natin doon. Pero hindi... kasama tayo dun. Galit sa akin si Chino dun. Bakit? Kasi binox out ko siya para ako yung hindi kamay naman sa yung deserve. All is fair. All is fair, pare. All is fair, pare. Di sana nang box out ka rin. Ginawa ko yung natutunan ko sa mga NBA tutorial video si Dwight Howard. Yung kailangan mo banggain ng may solid base ka bang ginawa muna? Tapos mag-swim move ka para makuha mo yung ano. Sorry, Chino. Wala. Sabi nila all's fair. Wala, ganun talaga, pare. All's fair, pare. All's fair in the world of bagging, pare. Alam mo yan? Hindi niya alam yan. Hindi niya alam yan? Ano yan? Keenan and Kel sketch naman yun. Keenan and Kel. Yung parang, yung buong episode nila, merong, di ba sa grocery nagkatrabaho si Keenan? Sa Rigby's. Sa Rigby's. Tapos meron siyang ka-rival na grocery. Tapos magaling sila mag-bag. May bagging competition. Pabilisan. Tapos parang randomly lang, parang merong mga ano doon. Tapos parang si Kel tumulong lang. Parang, hey, can you help me bag those things? Tapos sobrang bilis niya pa na mag-bag. Parang ganun. What the fuck? So parang ginawa siyang siya na yung representative bagger ng Rigby's. Parang ganung klase. So ganun yung buong... Tapos may line yung kalaban nila na parang nandadaya. Tapos parang sabihin niya parang, all's fair in the world of bagging. Sorry. COVID sa akin yun Grabe. In a way na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Sobrang tumatak ba sa'yo? Tumatak sa akin. Hindi ko siya favorite episode. Hindi ko siya favorite show or whatever. Pero objectively, ang best episode ng Keenan and Kel, yung naglagay siya ng to put that screw in the tuna. Put the screw in the tuna. Nag-cave siya under pressure. Pare. Okay, sorry. Baka ibang episode yung Keenan and Kel. Pero Key and Peele, pare. Sa lahat ng sketches na yun, panoorin nyo. Tapos, kung meron din kayong favorite, share nyo rin, hindi pare. namin na, no? Kasi namin na touch, dami. Sobrang I'm pretty dami. sure may mga bagay tayo na gustong-gusto natin. Consequences. Consequences. Panoorin yun. O yung you got schmutz on your shirt. Alam mo yun, yun yung example na sobrang escalation nito. Yung siniflick yung ilong niya. Yung flicker. Flicker. Jordan Peele, siguro yun. Ang dark din nun Ang dark, yung patay na siya. Tapos gagawa nun yung kamay. Yung kamay. Ganda nun. Oh my God, sobrang stupid. Gago, ang dami pa mga, like, yung na brain freeze yung gangster. Yung yo man, I got a ratatouille. I got a ratatouille. Tawag yun sa... Yeah, it's like capturing lightning in the bottle. Like this. Like this. Meron siyang May lightning in sa the bottle. I got a ratatouille. Tapos I'm steampunk now. Sorry. Madami. Marami. Meron pa yung hindi sila magkaintindihan sa text. Oo, yun. Yung pinagkita sila sa bar. Tapos dala niya yung baseball bat niya. Hindi niya alam. Okay. Man, I Sorry. love King Peele, but... We love Key and Peele. Basta lagpas 1 hour na yung ano natin. Pero it's a bit good deep dive episode. Pero sa comedy sketches, ano yung first na comedy sketch na napanood niyo? First na comedy sketch? Like, what got you, yung first talaga, hindi Key and Peele. I'm sure all very that first. yung una ko napanood. Baka all that Kasi yung pinakauna kong naalalang comedy sketch talaga is si Earboy.
Yun yung pinakaunang. Ears are really big. His ears are really. Tapos best friend niya si Pizza Face. Pizza face. Tapos tinanggal yung pepperoni. Tinanggal sa yung mukha pepperoni sa mukha niya. Baka bubble gang. Or tropang trumpo. I think tropang trumpo. Tropang trumpo. Meron silang nakakatawang parang parody ng I forgot. Basta bahaw yung pangalan nung... Bahaw? Parang ano yun? real stories na dinramatize. Parang ganun. Tapos yung pangalan, bahaw. Ang kaning lamig. Parang ano Huwag yan? itapon. Parody sa Balyente. Parody ng Balyente yan eh. Balyente. Para serious parody siya ng parang ganun. So yun yung mga isa mga mga sketch nila. Pero I think tumatak na talagang comedy talaga to. Bubble gang talaga, I guess. Bubble gang. Tapos, I think nung nanood na ako ng mga American na comedy, may mga nagva-viral na Will Ferrell sketches. No Cowbell. More Cowbell. Or yung mga katangahan lang na lumabas siya dun sa... Alam mo ba yun? May sketch na rin sa SNL na nanganganak lang. Yung babae. Tapos lumabas buong Will Ferrell. Tapos may bigote na siya. Tapos puro siya placenta. Tapos it was hot in there! Ganun lang. Tapos wow, stupid sketch. Ay, ganda talaga. Mga ganyan. Ganun. Sketch Ikaw ba? comedy. Kung foreign, na-download ko pa to sa LimeWire siguro or something. Kasi mataas yung downloads na, something like that. Yung galing sa Chris Rock show, How to Not Get Your Ass Kicked by the Police. Talaga? May ganun? Kung napanood, kung alam nyo yun or panoorin nyo later, medyo social commentary siya again. Parang dahil dun sa LA riots yun, and police brutality and all that. Yun, nakakatawa siya. In the same vein ba yun as When Keeping It Real Goes Wrong? Pero sobrang solid din yun eh. When keeping it real goes wrong. Yung palusutin yung boss niya or something like that. Nasa office na sila. Ay, ang ganda nun. Sobrang ganda ng mga... Spatan ko mamaya yung Chris Rock. Pati yung sketch na yung hooking up sa club, ginawa nilang parang football docu. Hindi ko pa Sino to? Chris Rock. Chappelle Show yata yan. Chappelle Show. Pero naalala kong club. Sorry. Bagong Tupac. That new Tupac. Next song. It's new Tupac. Like CJ in San Andreas. Parang natawa-tawa. Bago lang yun Tapos ina-address yung mga tao sa club. Ganda nun. Yan, escalation. Dave Chappelle, that's not your wife. sorry. Napunta na kami. Tara na! Tapusin na yun to. Tawag dun. Anong sign-off ng... Hindi ko lang kulang sign-off yung... Kailan lalabas to? The Tuesday. May show tayo sa Linya-Linya. May show kami tayo sa Linya-Linya HQ. Kasama ko si Andren. Kasama ko si Alexio. Si Roy yung mag-ayos ng sound. May nag-comment na sinabi mo palang si Roy mag-sound. Pupunta na. Sobrang buhay. Squatron doon, mga Enziguri lang siya. Yun yung mga ginagawa. Nag-Enziguri ka ba? Dati. Kaya naman. Pwede pa rin. Pero yun, kung si Roy magsa-sound, ilang loops yun? Totoong unit of measurement. Minus 1.8 tayo pag nag-ano. Ohms. 31. Parang mga ohms. Di ba ilaw yun? Loofs lang yung... Loofs. L-U-S. Ano yung ohms? Ohms, sa resistance. Sa resistance na yun ng... Hindi ko alam. Ayun, manood kayo. Punta na kayo sa comedymenu.ph. Nakalista rin siya doon. Or punta kayo sa Linya-Linya mismo na website. Pwede kayong bumili ron as if t-shirt siya. Yung mga ibang tao nakalagay. This item will be shipped to you in ganyan. Saka sila, ano itong pinili ko? Ticket ba ito? Ba't i-ship sa akin? Hindi guys, ginamit lang kasi namin yung website. Yung website na Linya-Linya para bilhin yun. Pero please, bumili kayo. Masaya yan. 4 o'clock show. Pare, yung bagong thing. Pare. Pwede pa tayo mag-counter-strike sa gabi. Pag uwi mo, solid parang 9 o'clock pa lang pag uwi mo or 8 o'clock. Ano, kita tayo sa Dust 2, pare. Minsan pare, mag-4 o'clock show ka. Tapos matatapos yung show mo ng 6. Kahit tayo kumain tayo ng 7, pwede ka makauwi by 8:30. Oh, gagawin solid yun. May buong thing ka pa na pwedeng gawin. So, pwede ka mag-ice coffee sa 4 o'clock show. Pwede, oo. Tapos ay lapit lang. Pare. Tsaka, lapit Linya-Linya HQ? Linya-Linya HQ. Guys. Saan ba Sa Libis, pare. Tapos ako, actually marami akong shows. Kung na Singapore, August 30 and August 31, nasa Singapore ako. Maliit lang na bars. 2 cafe, ang Blue Jazz Cafe, tsaka The Cool Bar. Pare. The Cool? Sa Nanyang? Sa Nanyang. So, kakain ako sa Nanyang doon.
May nanyang ba? Galing ba Singapore? Yun Dito lang lang alam yun. ko Hindi ko alam eh. Sa Hawker Chan. Hainanese chicken. Mga ganun. Hainanese chicken. Manood ako kasi ng wrestling doon. Manood ako ng grapple box doon eh. Kaya ako nandun. Tapos may show ka na rin. Tapos na-realize ko, pwede ako mag-show dito, bawiin ko lahat ng gastos ko. So punta kayo sa, kung wala kayo sa Singapore, punta kayo, pare. Punta kayo. May triple headliner show kasama si Mikey, tsaka si Mikey Enres, tsaka si Andren Bernardo sa August 29 sa Brick Wall. Kung hindi nyo pa kami napapanood, bakit? Also, si Quattro ang main event ng FPW Unfinished Business. Defending the FPW Championship against Chino Ginto. So, pumunta na kayo. The returning Chino Ginto. So, punta na kayo. Tickets are still on sale. Punta lang kayo sa Phil Pro Wrestling sa social media. Follow nyo lang ako, pare. Ang dami nyo makikita dun. Isa-isayin yung mga post ko, mga ganong klase. Post nyo. And don't forget, i-comment nyo yung favorite Key and Peele sketch nyo or something na na-miss namin. Sa tingin nyo, hindi pa namin napapanood? Tingnan natin, pare. Kasi feeling ko madami. Madami. Kasi minsan, mapapapunta ka sa pages, parang, gago na to. I will judge you hard kung pangit yung ni-refer nyo daw. Yun yung akin. At doon mo ma-judge yung personality. Paano Cocology? Kung ano yung favorite niya. Ano favorite niyong pangalan sa East West Mall? Lahat all-encompassing. Yun na lang. So yun yung comment nyo, favorite PNP sketch, tsaka favorite pangalan nyo sa East West Mall. Hindi ko maalala until minention mo ulit yung creme de la creme. Kasi naalala ko nung nakita ko yung Akala ko pangatlo yun eh. Sobrang nagwala ako nung... Hindi ba sa pangatlo yun? Hindi na ako sure, pero yun lang sa pangatlo ata eh. Sa pangatlo yun kasi naubusan na sila ng joke eh. Gumamit na sila ng mga bawal na technique. Gago. Kung ako nakaisip ng joke na yun, sa writing pa lang nagwawala. Grabe, di ba? Parang... Creme de la creme. Yung last line nung announcer, creme de la creme, tapos yung una si creme de la creme, mag-a-appearan kami eh. Ni na Andren, pag kami nakasulat nun. Kasi pagkaka-deliver pa, parang creme de la creme. Bonanza yung pagkaka-deliver. Panorin natin pagkatapos. Anyways, thank you so much, guys. Thank you, guys. Pwede na tayong mag-deep dive. Sumisid. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.